isang isla sa loob ng isang lawa na nasa loob naman ng isang isla. Itong Taal, isang aktibong bulkan, isa sa napakaraming geological wonders ng Batangas. Halos 2 oras lang mula Maynila. Bungad ang mga tanawin, kultura at kasaysayan ng probinsya. Perfect para sa unang loop ng taon. Samahan niyo kami sa isang epic adventure sa Batangas Loop 2025. Isang biyahe na hindi lang nagpapakita ng ganda ng ating bansa, kundi isang paglalakbay rin tungo sa pagpapalakas ng Philippine motorcycle tourism. Tara, simulan na natin ang ride. Sabi si Kuya, kahit PWD, talaga rider, ikot pa rin. Ewan, nandito ang control mo. Clutch, kapyo. Ang galing. Pero ang steering niya pa rin. Galing. Iba ka, Kuya. Tunay na rider. Alright, numbers, right there, right there. Ang unang stop, ang shrine ni General Miguel Malvar. Proud Batanggenyo at isa sa pinakahuling general na sumuko sa mga Amerikano. Bukod sa makasaysayang pangalan nito, mabilis din ang pag-unlad ng bayan bilang isang industrial hub sa Batangas. Batangas Loop 2025! Alam mo, good ones, dito tayo ngayon sa Tanawan, Batangas for the Batangas Loop. Nakita mo, ang ganda pala rito sa lakeside. Andito ang Taal, ang ganda ng view ng Taal Volcano, kita-kita. Sa Batangas, malapit lang sa Manila, ang daming magagandang lugar, magagandang treasures. Let's continue promoting tourism. Kasama si Oscar! Fantasy World sa Lemery, isang unfinished castle tila hinango mula sa isang fairy tale. Dapat sana'y isang masayang theme park, pero ngayon nananatili itong tahimik na kaharian na nagpapabalik sa atin sa ating pagkabata, kung saan malayo tayong mangarap at magpantasya ng sarili nating kwento. Hi guys, dito tayo sa Lemery, Batangas. Sa likuran ko ang Fantasy World, no? Para tayong nasa Disneyland, di ba? Ang ganda talaga rito, ang ganda ng road, ang ganda ng tanawin, twisties, pero dahan-dahan lang, chill lang tayo lagi para ma-enjoy natin ang rides lagi. So, yan.
syempre, hindi natin maaring kalimutan ang makapigil hiningang mga tanawin ng Batangas. Mula sa mga sikat na dive spot sa Anilao hanggang sa kamangha-manghang Cape Santiago Lighthouse. Hi mga good ones, dito naman tayo sa Calatagan, sa Cape Santiago Lighthouse. Di ba? Ang ganda-ganda. Ganda talaga ng Pilipinas, no? Dami mong mararating pa ikaw nakamotor. Kaya ang ganda na Batangas Loop, marami tayong mga hidden treasures na napakita sa ating mga kababayan. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, may mga taga Bohol, may mga taga Bacolod. Talagang sumama sila para makita yung magandang tanawin dito sa Batangas. Kaya ride safe always and discover Batangas. Dumaan din tayo sa Taal Municipal Hall na dito ay tinatawag na isang heritage town. Parang little vegan daw ito. Dito matatagpuan ang Taal Volcano, isa sa pinakamaliit ngunit pinakaaktibong bulkan sa mundo. Ang lumang bayan ng Taal ay isang open-air museum, puno ng well-preserved heritage houses at ang Basilica of St. Martin de Tours, ang pinakamalaking simbahan sa buong Asia. Isa sa pinakamagandang bisitahin dito sa Batangas ang heritage town ng Taal. Tignan mo naman ang bahay, napakaganda. Bahay na bato. Bato sa baba, kahoy sa taas, cobblestone. So sabi nga parang mini vegan pero iba ang character sila. They use adobe, no? Magkaiba. So ang ganda rito. Iba yung character. Sarap ng mga restaurants, ng coffee shops. Ang ganda ng simbahan. So worth it na puntahan ang bayan ng Taal dito sa Batangas. Itong famous sa Tapang Taal. Masarap yan. Dito naman tayo sa Taal, isa sa pinakamagandang simbahan, malaking simbahan na napakaraming kasala dito dahil nga magandang heritage town ng Taal. Kaya tara na sa Taal. From Bohol, from Negros, sa Bacolod, sumama sila sa loop. Ito yung tourism na pinupuno natin. Mag-enjoy na sila, pero nakakatulong tayo sa turismo sa economy. Batangas Provincial Capital, mga sentro ng pamamahala sa lalawigan na kung saan tayo po ay welcome ng ating provincial officials. Gaya ng mga parola, nagsisilbing gabay din ang lokal na pamahalaan sa bawat Batanggenyo para sa mas maunlad na bukas. Mula sa pinakamatanda, pumunta tayo sa pinakamataas. Dahil dito rin sa Batangas, matatagpuan ang world famous na pinakamataas na Virgin Mary statue sa buong mundo, ang Mother of all Asia, Peace Tower sa Monte Maria Shrine. Sa taas na 322 feet, mas mataas pa ito sa Christ the Redeemer statue sa Brazil at Statue of Liberty sa New York sa Amerika.
mga good ones, dito tayo sa Monte Maria, dito sa Batangas City. Napakalaki. So, pinakamalaking statwa na yata ni Virgin Mary ito sa buong mundo kung hindi ako nagkakamali. Ito ay proyekto ni Governor Mandanas ng Batangas kasi siya po ay member siya ng Opus Dei. Ito ay isang landmark na talaga. The biggest statue of Virgin Mary. Monte Maria. Sa Lobo, dinayo din natin ang Malabrigo Lighthouse. Tulad ng Cape Santiago, isa rin ito sa pinakamatandang parola sa bansa. Higit isang siglo nang gumagabay sa mga mangingisda at barkong dumaraan sa baybayin ng Batangas. Ay mga good ones, dito ulit tayo sa Lobo, Batangas. Medyo matagal ako hindi nakapunta rito. Ngayon, maganda na ang kahit lahat. Dati, rough road pa, no? Isa sa mga pangunahing pinupuntan din, of course, yung Malabrigo Lighthouse, no? Magandang puntahan to. Tsaka maganda ang coastline, pagdadaanan mo. Ito ang Malabrigo Lighthouse. Maligayang pagdating sa Imelda's Garden mula sa bayan ng Cuenca. Mabuhay! Sa susunod naman natin nililibot ang isang hidden gem na may perfect view ng Taal Lake at Mount Makulot, ang Imelda's Garden. Tahimik at presko ang ambience, kaya swak na swak para sa nature lovers at riders na gusto munang mag-relax bago muling sumabak sa kalsada. Wow! Ganda naman dito! Mount Makulot! Ang ganda rito, Jod, no? Di dahil sa Batangas Loop, di ko makikita ang ganda, ang tinatagong ganda ng Batangas. Maraming hidden treasures. Yes. Tulad nitong Imelda's Garden, first time ko rito sa Cuenca. Ang ganda pala, parang paraiso. Andiyan ang Taal Yes. Volcano, andiyan ang Mount Makulot, meron ka pang lake. Ganda naman dito. Ang ganda sa Batangas. Balik tayo dito. Nanonood ko, mas nag-enjoy sa sense sa food trip namin. At ang last stop, ang Balete Bay Walk na sikat na puntahan para sa sunset viewing. Dito tila bumabagal ang oras habang nag-enjoy tayo sa sariwang hangin at tanawin. Maraming salamat sa pagsuporta sa Philippine Motorcycle Tourism. Nakakatuwa nito, no, na madalas naman po ako rito sa Batangas dahil napakalapit nito. Pero meron pa rin hidden treasure. Nagulat ako sa Cuenca, no, napakaganda ng Cuenca. Another hidden treasure na pwede natin i-post. Pag pinost po natin yan, pag nakita ng iba, pupuntahan sila na tulungan natin ang ekonomiya through tourism. Tulungan natin po ang Batangas. Sa lahat ng loopers, congratulations kasi ilang loop na yung nasalihan ko. Pero itong Batangas, loop, zero incident, zero accident. Ang galing ninyo. Napakadisiplinado ng riders. Ang galing. Talagang chill. Talagang sightseeing lang. Wala nagkakarera. Ang galing. And I was a witness. So let us continue supporting Philippine Motorcycle Tourism. Enjoy na tayo. Nakatulong pa tayo sa ating ekonomiya through tourism. Kaya mabuhay ang Batangas Loop and see you in the next loop na lang.